Dahil may nag-request, pagbibigyan natin. So, kung naalala nyo, ito po yung Hilux na 2021 model na na-feature namin together with the D-Max. Actually, hindi naman kasi kami nag-detail nun. Parang hindi naman comparison. Pinakita lang namin na meron kaming for sale na Hilux. Pero ngayon, meron kasi nag-request, baka pwede daw ma-test drive kung kumusta naman ang takbo, kung kumusta naman ang performance. So, ito, gagawin natin. Okay? Una pa lang, handbrake niya, tamang-tama lang, oh. Pag drive mo siya, oh, nag-response ka agad siya. Ibig sabihin, good sign yan. Oh, nag-response agad siya. Ibig sabihin, maganda. Ngayon, tatakbo na natin. Ang okay, ano ba yun? Ay, ano ba naman yun? Grabe naman. Okay. Ito na nga. So again, this is 2021 model Toyota Hilux Conquest 4x4 automatic transmission. So ito yung 2.8. Ayan. Drive lang tayo. So mayroon na rin siyang power mode and eco mode. Naka-eco mode tayo. Try natin mag-power mode. Yan. Iba talaga ang power pag naka-power mode. Kapag eco mode naman, iba rin naman. Iba naman ng eco mode kapag naka-eco mode. Siyempre, eco mode, matipid siya. Nagtitipid yung engine niya ng higop ng gas ng diesel. Kapag power mode, mapuwersa talaga siya. Pero ang eco mode, okay din naman. Usually, ginagamit ang power mode kapag ano ba? Kapag kailangan mo ng extra power. Halimbawa, magbubundok ka, mag-overtake, pwede. So again, as expected, sa Toyota Hilux, medyo matagtag po talaga. Pero, hindi kasi yan disadvantage ng Toyota Hilux. Ano yan eh, natural po yan sa Hilux. Kasi ang Hilux, naka-design talaga for heavy load. Pag heavy loaded na ang Hilux, ang ganda na rin ng tank niya. Napaka-smooth na. Built na. Oo. Ford pala dyan. Okay, so as of now, ang odometer nito is 29,453. So, 2021 model, ibig sabihin, 2022, magto 2 years pa lang ito ng sasakyan na to. So, parang tumakbo siya ng mga 15 kilometers for 1 year. Revo. Hoy! Speaking of Revo, babalik ang Tamaraw FX, baka soon bumalik din yung Revo. Pero innovation na kasi na Revo. Anyway, balik tayo dito. Wala tayo dun eh. Yan. Kapag 4x4 naman, iba din naman ang power niya kasi parehas ang front at yung likod tumatakbo. So, ibig sabihin, kapag nag 4x4 tayo at nag power mode pa tayo, di mas ano yun, mas powerful. Yun nga lang, kasi pag 4x4 ka tapos nasa highway ka, minsan parang nag-skid yung ano mo, tires mo. Kasi parehas siyang tumatakbo eh. Ito. Okay, akit ulit tayo. No, eco mode lang tayo. 2x2. Okay lang yan, eco mode. Magpa-power mode tayo. Yan, mas malakas. Mag 4x4 tayo. Low lang kasi mabagal naman tayo.
Naka 4x4 po tayo. 4 low. Ano? Pero siguro kapag 4x4, mas malakas din yung konsumo niya sa diesel kasi parehas sila umikot eh, di ba? Pwede pa ba tayo dumiretso dito? Saan na naman kaya ito pupunta ka? Kalsada, no? Naka 4x4 po tayo. Pero kahit 4x2, kaya to. Medyo, yan lang. Medyo ano siya sa takbo niya. Medyo bitin. Hindi ko makapit. Yeah. Ang layo na itong kalsada na to Ayan, tapos ramdam mo talaga ang tagtag niya. Masakit sa tiyan, alam mo yun. Kung mayroon kayong tiyan na ganito, masakit po siya sa tiyan. Layo na nitong kalsada. Tingnan mo pag nagsasalita, kumbaga parang natatagtag yung boses. Okay na, balik na tayo. Kinakabahan na ako sa kalsada. Hindi ko alam kung saan to papunta. So, syempre, meron din siyang cruise control. Ito lahat naman to gumagana. Yan, mga ano na lang yan. Basic. Syempre, power windows, lock, center lock. Ang side mirrors niya. Yan, nagpo-fold. Syempre, may control na rin. At tingnan nyo, since this is Conquest, nakikita nyo, black yung ceiling niya. Black to, lahat. Black ang interior niya. So, parang parang Ford Raptor. Diba? Ang ganda. Ang napaka-responsive niya. Maganda yung brake pa niya. Maganda yung pag-accelerate niya. Napaka-responsive. Yung handling niya, wala kang mararamdaman ng inig. Normal na normal. Tapos, hindi siya matigas. Malambot ang handling niya, so hindi ka mahirapan mag-drive. Sa mga nagpapabenta po dyan ng sasakyan, nag-accept na po kami. Pwede po kayo pwede nyo ipa-feature dito sa amin sa YouTube kasi to be honest, ang dami po naghahanap sa amin ng sasakyan. Hindi lang dito sa Bicol, pati nationwide. So, wag po kayo mag-alala kapag na-feature namin yung sasakyan nyo at mayroong interested buyer. Kami po ang bahala mag-assure sa inyo na mababayaran po kayo. So, actually, mamaya mayroong magpapa-feature ng may Ford EcoSport, mayroong Ford Escape, meron din naka-schedule na Hyundai Tucson, pero sa pa kasi, nasa Uwas Albay pa. So, medyo malayo. Siguro dadaanan na lang namin yun pagpunta namin ng Camsur. Mura lang yun na Hyundai Tucson kasi 2007 model yata yun. Gas. So siguro baka hindi pa kami masyado nag-usap ng owner. Ito pala modelo na kasi ang 20, di ba, parang ang 2019 yata iba pa yung ganito niya. Pero itong 2022, iba na yung infotainment niya. Mas pinaganda siya. Tapos, syempre, naka-push start and stop button na rin siya. Ayan. Airbag. Ilan bang airbag nito? 1, 2, 3, 4. I think ito, meron pa to. Hanggang likod. Hindi lang ako. Tapos, ito pala, may nakikita ako. Ito, yung umiilaw. Nakikita mo ba yun nasa likod? Umiilaw ba siya? Ang blue? Oo. Alam ko meron din to. Oo, diba? Oo, diba? Umiilaw yan.
Alam ko napapalitan yun eh. Oh. Hindi lang ako sure paano mag-change. Meron niya. Ito, tingnan mo, nakikita ba ito? Pero yung likod, kitang-kita, no? Pati dun sa likod, kabila. Oh, yan. Interaction. Okay. So, pasilip ulit tayo dito sa interior. Sa manibela niya, bagong-bago pa talaga. Mahalata mo naman sa dashboard. Halata naman siya. Bagong-bago pa. Lock and unlock. Tapos, ito, combination siya ng plastic. Ito, plastic to. Ito, may leather, may wooden panel na rin siya. Ay, gray accent eh. Tapos, ano ba to na duck? Meron siyang ganitong feature. Oo. Tapos, ito, original ng Hilux talaga, ganito. Wala na siyang seat cover na nilagay. Ito. Tapos, mattings, ayan din naman. Okay. Then, dito sa likod, may bottle holder na rin. Medyo madumi lang to. Pero, basic. Basic na basic. Yeah. Yon. Mattings. So, sa exterior niya, ito, dito sa front. So, parang Toyota Hilux G lang din siya. Kung titingnan mo sa front. Pero pag tiningnan mo na sa side, doon mo na makikita yung Conquest. Kasi ito, sa Conquest talaga to. Tapos, ang Conquest, meron siyang sensors dito sa harap. At meron din sa likod. So, ang Toyota Hilux G sa likod lang. Tapos ito, same lang din siya. Nakamat ba to? Yan. Tapos, etong ano niya, 265/60 rim 18, naka-disc brake, and naka-drum brake na rin siya sa likod. Tapos, eto, Conquest, yung Conquest yung may ganito eh. Yan. Ang Hilux G, wala siyang ganyan, so plain lang siya. Tapos, dito sa likod, and then, ayan o, may sensor siya dito. Yan. Taillight niya, wala din naman basag, buong buo pa. Hanggang dito, buong buo. Tires niya siguro mga 80 to 90% pa ang tire tread niya. Okay na okay. Mas ang ganda. Ang ganda ng tindig ng ng Hilux Conquest. Tapos ito, talagang built tough. Pairam lang po Ford. Ayan, ganda. Wala ako nakikita mga damage sa exterior, mga dents, mga scratches. Malinis siya, malinis talaga. Kaya kahit sa mags niya, worth it pa naman siya. Anyway, ang cash price, ayan, tahimik pa nyo, no? Napakatahimik, napakalinis pa ng engine niya. Wala kang makikitang damage. Wala pa siyang mga leak. Nice. So, ang cash price nito kapag brand new, mabibili nyo ang Toyota Hilux na 4x4 2.8 liter na Conquest nasa 1.9 million something. So ito, since nabawasan na rin ng taon, bawas din konti syempre yung presyo. Okay? So if ever interested kayo sa presyo nito, panoorin nyo itong video namin dito. Itong nasa taas. Para at least, andyan kasi yung video niya. Comparison yan, hindi naman actually comparison, pinakita lang namin, pero andyan yung detail ng prices. Right?